Nang gabing iyon sa London, sa Royal Albert Hall, may mga korona at ilaw, ngunit may anino rin na naglalakbay mula sa malayo. Isang dalagang Pilipina, may pangalang Ana Melissa, na mas kilala sa tawag na Peachy, ay dinala ng pangarap at pag-asa. Ngunit ilang araw bago ang coronation, ang pangalan niya ay nawala sa talaan. Hindi dahil sa paghuhusga ng mga hurado, hindi dahil sa sakit, subalit dahil sa isang desisyon na pumwesto sa pagitan ng politika at dangal. Mula roon nagsimula ang isang kuwento. Ang ibang bahagi ay mula sa tala at ang ibang bahagi naman ay mula sa alamat, na tatagal sa imahinasyon ng mga Pilipino. Ang sinasabing sumpa ni Peachy, sama-sama nating susuriin ang katotohanan, ang haka-haka, at ang hiwaga sa pagitan ng dalawa. Si Ana Melissa Peachy Ofilada Veneracion ay nakilala sa mundo ng pageantry bilang Peachy Veneration, isang dalagita noong dekada 70 na pumasok sa mga lokal na kompetisyon at tumuntong sa pambansang entablado. Nang unang makita si Peachy ay hindi pa man siya nakikita sa entablado ng mga patimpalak. Lumaki siya sa isang pamilya na may malalim na paggalang sa sining at kultura, bahagi ng angkan ng Veneration na may miyembro sa larangan ng musika at pagtatanghal. Sa tahanan niya ay may himig ng piano, arko ng musika, mga koral o pagkanta tuwing may mga pista o pagdiriwang. Sa murang gulang, naipamulat sa kanya ang halaga ng edukasyon. Siya ay nag-aral sa lungsod kung saan may akses sa mga kolehiyo at organisasyong pangkulturang aktibo dahil sa koneksyon ng pamilya sa mga sining. Sa panahon bago siya magdalaga, nakilahok na siya sa mga munting patimpalak sa barangay, sa paaralan o sa programa ng lungsod. Mga beauty show sa palengke, sa pista, o sa lokal na programa sa radyo o telebisyon. Sa tahanan, natutunan niya ang disiplina, pagiging maagap, paningin para sa magandang presentasyon, mga katangiang mahalaga sa pageantry. Nakasanayan niya makisama sa iba, magsuot ng maayos, magsalita ng may kumpiyansa, mga bagay na hindi biglang dumating, kundi hinubog sa pakikisalamuha sa pamilya, paaralan, at komunidad. At sa paglipas ng mga taon, habang lumalaki, ang kagustuhan niyang magrepresenta hindi lamang sa sarili ay lumago rin. Gusto niyang magpakita ng kakayahan sa entablado na pambansa, makilala sa labas ng lokalidad, magdala ng pagkilala hindi lang para sa sarili, kundi para sa bayan. Noong dekada 70, panahon ng mga makukulay na parada, disco lights, at mga beauty pageant na halos kasing laki ng mga pambansang selebrasyon, may isang pangalan na nagsimulang marinig sa mga entablado ng kagandahan. Ana Melissa Peachy Ofilada Veneracion. Isa siyang dalaga na may halong hiya at tapang, may ganda na hindi lang sa panlabas, kundi pati sa tindig at pananalita. Sa panahong iyon, ang Mucha ng Pilipinas ang isa sa pinakamalalaking beauty contest sa bansa, katuwang ng gobyerno at media sa paghahanap ng babaeng magdadala ng pangalan ng Pilipinas sa mundo. At noong 1977, si Peachy ang napiling Mucha ng Pilipinas World. Ang Mucha ng Pilipinas ay itinatag noong huling bahagi ng dekada 60 bilang pambansang kompetisyon na nagsisilbing daan ng mga kandidata patungo sa iba't ibang international pageants, kagaya ng Miss Asia Quest, Miss Tourism, at higit sa lahat, ang Miss World. Taon-taon, daan-daang kababaihan ang sumasali mula sa iba't ibang lungsod at probinsya. Mga dalagang may pangarap na marinig ang pangalan ng Pilipinas sa entablado ng mundo. Ngunit noong taong iyon, kakaiba ang kompetisyon. Mainit ang panahon sa politika, ang lipunan ay nasa ilalim ng martial law, at ang industriya ng aliwan ay isa sa mga natitirang larangan kung saan nakikita ng publiko ang pag-asa at ganda sa gitnang kawalang katiyakan. Si Peachy ay hindi isang typical na socialite. Ayon sa mga tala, isa siyang estudyante, 18 taong gulang, at marahil sa unang pagkakataon ay haharap sa entablado ng pambansang saklaw. Sa mga larawan ng panahong iyon, makikita ang kanyang poise, mahinhin, marangal, at may klasikong kagandahan na sumasalamin sa Pilipina, mapagkumbaba, ngunit matatag. Ang kanyang kagandahan ay hindi lang pisikal, marunong siyang magsalita, mahinahon, at may karisma. Sa pre-pageant interviews, binigyang diin niya ang halaga ng edukasyon at disiplina, dalawang bagay na minanaraw niya sa kanyang pamilya. At nang dumating ang coronation night sa gitna ng makukulay na ilaw at musika, tinawag ang kanyang pangalan, Mucha ng Pilipinas World, Ana Melissa Peachy Veneracion. Ang titulong iyon ay higit pa sa corona. Isa itong pasaporte patungo sa Miss World,
ang isa sa pinakamatanda at pinakaprestihiyosong beauty pageants sa buong mundo. Para kay Peachy, iyon ang simula ng katuparan ng isang pangarap, ang magdala ng bandila ng Pilipinas sa entablado ng mga reyna ng kagandahan. Pagkatapos niyang manalo bilang Mutya ng Pilipinas World, si Peachy ay sumabak sa masusing preparasyon. Ayon sa mga tala, pinagdaanan niya ang mahigpit na training, kagaya ng catwalk, public speaking, international manners, pati proper behavior sa royal settings. May mga ulat na sinasabing pinili na rin ang mga isusuot niyang gowns, ang national costume, at maging ang mga accessories na ihaharap niya sa Miss World stage. Ang mga organizer ng Mutya ng Pilipinas ay puno ng pag-asa na baka ito na ang taon na muling magwawagi ang Pilipinas. Ang mga lalarawan ng panahong iyon ay nagpapakita ng isang dalagang handa, determinadong ipakita na ang Pilipina ay may karisma, talino, at karakter. Sa mga panayam ng mga dating pageant historians, sinasabing si Peachy ay isa sa mga pinaka-promising candidates ng panahong iyon at may posibilidad na umangat sa top tier ng Miss World. Sa gitna ng lamig ng London, nakatakdang magtipon ang mga pinakamagagandang babae mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa Miss World pageant, isang prestihiyosong entablado ng karangalan, ganda, at kultura. At sa listahan ng mga opisyal na kandidata, nakasulat ang pangalan ng Pilipinas, Ana Melissa Peachy Ofilada Veneracion. Handa na sana siyang tumapak sa entabladong magpapakilala sa kanya sa mundo. Ngunit isang desisyon, isang pirma, at isang utos mula sa pamahalaan ang babago sa lahat. Ilang linggo bago ang kanyang pag-alis patungong London, nagsimula ng kumalat ang balitang may kontrobersya sa pageant. Isang isyung hindi tungkol sa kagandahan, kundi sa politika. Noong taong iyon, pinayagan ng Miss World Organization ang South Africa na magpadala ng dalawang kandidata, isa para sa puti at isa para sa itim na populasyon. Para sa marami, ito ay isang insulto. Sa panahong ang mundo ay kumikilos laban sa apartheid, ang pagpayag sa dalawang kinatawan ng isang bansa ay tila pagsuporta sa pagkakahati ng lahi. Maraming bansa ang nagprotesta. Ang ilang bansa sa Africa at Caribbean ay umatras. At sa Pilipinas, sa ilalim ng Administrasyong Marcos, naging sensitibo ang isyong ito. Ang bansa ay miyembro ng United Nations Committee Against Apartheid at ang paglahok ni Peachy sa isang pageant na may ganitong kontrobersya ay maaring ituring na paglabag sa posisyong iyon. Sa mga lumang ulat mula sa mga pahayagan tulad ng Bulletin Today at Philippine Daily Express, sinabing nagkaroon ng direct communication sa pagitan ng mga opisyal ng Mutya ng Pilipinas at ng Department of Foreign Affairs. Ang DFA, sa konsultasyon umano sa Malacanang, ay nagpahayag ng malinaw na direktiba. The Philippine candidate is not to participate in the Miss World pageant due to South Africa's racial policy. Ang utos ay malinaw. Ang Pilipinas ay magbo-boycott bilang tanda ng pakikiisa sa pandaigdigang paninindigan laban sa diskriminasyon. At sa kabila ng lahat ng paghahanda, si Peachy ay pinatawag. Isang meeting, pribado, tahimik, ngunit mabigat. Isinapubliko ng Mutya ng Pilipinas Organization ang dahilan ng kanyang pag-urong. Ngunit para kay Peachy, iyon ay hindi madaling tanggapin. Ayon sa ilang dating staff ng Mutya at mga kasamahan niya sa preparasyon, halos mayak siya nang marinig na hindi siya makakalipad patungong London. Ang mga damit, dokumento, at training, lahat ay biglang natigil. Isang opisyal ang nagsabing, she was very polite, very understanding, but I could see it in her eyes, she was deeply hurt. Sa panahong yon, wala siyang magagawa. Hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw. Tahimik lang niyang tinanggap ang desisyon ng bansa na minsang ipinangarap niyang ipagmalaki. Ngunit ayon sa mga kwento, hindi natapos ang lahat doon. Mula sa mga bulong ng ilang insiders at beauty pageant historians, sinabing matapos ang anunsyo ng kanyang withdrawal, si Peachy ay nagpakita ng matinding sama ng loob. Ayon sa ilan, sa gitna ng kanyang pagluha, binigkas daw niya ang mga salitang, kung ganito rin lang, sana wala ng Pilipina ang manalo sa Miss World. Bagamat walang nakasulat na opisyal na ulat tungkol dito, ngunit ang kwentong ito ay kumalat sa mga tagahanga at sa loob ng pageant circle. At matapos nga ang sapilitang pag-urong ni Peachy Veneracion mula sa Miss World, tila ba isang katahimikan ang bumalot sa kanyang pangalan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, nagsimulang mabuhay ang isang kwentong hindi kailanman nasusulat. Mula noon, ipinanganak ang urban legend, ang tinaguriang sumpa ni Peachy Veneracion. At sa mga sumunod na dekada, tila may misteryosong bisa nga ang mga salitang iyon. Mula 1970-77 hanggang dekada 2000, tila ba totoo nga ang misteryong iyon?
Maraming Pilipina ang halos manalo sa Miss World, ngunit laging runner-up lamang ang abot. Noong 1978, si Pearl Audrey Angeli Villacrucis, malakas ang laban, ngunit hindi pinalad. Noong 1993, si Rufa Gutierrez, halos tangan na ang corona, ngunit tinigilan sa Second Princess. Noong 2011, si Gwendolyn Ruiz, malapit na, ngunit naging first runner-up lang. At sa bawat pagkatalo, may isang pangalan na muling binabanggit sa mga komento, artikulo, at mga beauty forums, ang sumpa ni Peachy. Hindi man ito opisyal na pinatotohanan, ngunit para sa ilan, ito'y naging bahagi ng pageant mythology ng bansa, isang alamat na nagpapatibok ng misteryo sa kasaysayan ng mga reyna ng Pilipinas. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari, ang tamang panahon na kay tagal hinintay ng bawat Pilipino. Noong 2013, ang pangalan ng Pilipinas ay muling umalingaw-ngaw sa Miss World stage. Si Megan Young, isang actress at beauty queen, ang unang Pilipinang tuluyang nagwagi ng corona. Sa unang pagkataon, tila nabasag ang sumpa. Ngunit sa halip na katakutan, ang marami ay nagsabing iyon ay tanda ng pagtubos. Sa mga fans forums, may mga nagsabing, baka hindi sumpa ang binigkas ni Peachy. Baka dasal na kapag oras na, may karapat-dapat na Pilipina ang tatanghalin. At marahil, iyon nga ang katotohanan. Hindi siya nagsumpa, kundi isang babae lamang na minsang nasaktan at ngayon ipinagpapatuloy ang pag-asa sa katahimikan. Pagkatapos ng kontrobersya, pinili ni Peachy ang tahimik na buhay. Wala siyang mga public appearances sa loob ng maraming taon. Walang grand interviews, walang publicity. Tanging mga lumang larawan ng isang dalagang minsang tinawag na the one who never competed. Para sa kanya, ang buhay ay hindi tungkol sa corona o titulo. Sa halip, ito'y patuloy na pagbangon mula sa mga pangyayaring hindi mo kontrolado. Pagkalipas ng maraming taon ng pananahimik, lumabas din si Ana Melissa Peachy Veneracion sa publiko. Hindi bilang reyna, kundi bilang isang ordinaryong babae na tahimik na nabubuhay sa labas ng spotlight. Sa isang panayam noong mga huling bahagi ng dekada 2010, ipinahayag niya ang kanyang saloobin tungkol sa mga kwentong kumakalat. Sinabi ni Peachy, "Hindi ko kailanman sinumpa ang sinuman. Hindi ko rin naisip na magdala ng malas sa Pilipinas. Nalungkot ako noon, oo. Pero bakit ko naman isusumpa ang bansa ko, ang mga kababayang ipinagmamalaki ko?" Sa kanyang mga mata, ayon sa nag-interview, ay wala ni katiting na put. Tanging panghihinayang lamang, ngunit may halong pagtanggap. Ngunit kahit malinaw ang kanyang paliwanag, hindi pa rin napigilan ang pag-ikot ng mga teorya. Ayon sa iba, may sinasabing tensyon sa pagitan ng local na pageant franchise, mga manager, at ng international Miss World organizers. Ang pag-alis ay ginamit bilang paraan para umiwas sa diplomatikong kontrobersya o para protektahan ang reputasyon ng lokal na organisasyon. Ito ay hakaka na nabubuo mula sa kilusang likod ng eksena sa pageant world. Ang iba ay naniniwala ng sumpa ni Peachy ay hindi literal kundi simboliko, isang pahayag ng matinding galit at disappointment na kalaunan ay lumaki sa alamat. Maraming urban legend ay umuusbong mula sa malalakas na emosyon at dramatikong pagsasalaysay. Bakit naging matibay ang alamat? May ilang dahilan kung bakit nanatili ang alamat ng sumpa. Kapag may mahalagang pangyayari na may hindi kumpletong dokumentasyon na pupuno ng imahinasyon ng mga puwang. Pagkakabit ng pattern, mahirap ipaliwanag ang 5 dekada ng pagkabigo sa Miss World hanggang sa 2013 nang walang dramatikong paliwanag. Ang sumpa ay isang madaling paliwanag na may emosyonal na bigat. Pageant culture. Ang pageantry ay puno ng ritual, pamahiin, at romanticized storytelling, mga sangkap na nagpo-promote ng urban legends. May mga nagsasabing ang sumpa ay hindi literal, kundi simbolo ng karma ng politika sa pageantry. Ang ideya na kapag pinahintulutan mong talunin ng pamahalaan ang pangarap ng isang babae, magtatagal bago muling makabangon ang bansa sa larangang iyon. May iba namang naniniwala na totoo nga ang sumpa, na mula sa matinding emosyon ng isang pusong nasaktan, ay nabuo ang isang enerhiya na kumapit sa kasaysayan ng Miss World Philippines. Ngunit sa gitna ng lahat ng haka-haka, isang katotohanan lamang ang malinaw. Hindi kailanman sinumpa ni Peachy ang sinuman. At sa kanyang mga salita, kung may nangyaring malas, siguro dahil masyado tayong naniwala na may sumpa. Si Peachy Veneracion ay kasalukuyang Vice President at Project Director ng Carousel Productions, Incorporated, ang organisasyon na nasa likod ng Miss Philippines Earth. Bilang Project Director, isa siya sa mga pangunahing taong nagpaplano at nagpapatakbo ng mga programa at patimpalak ng organisasyon.
Bilang Vice President, kasama siya sa mga pangmatagalang direksyon ng organisasyon, hindi lang sa pageantry, kundi pati sa mga adikay nito, gaya ng environmental awareness at sustainable development. Noong October 1, 2025, lumahok siya sa pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng Miss Earth, ating kasamang proyekto ng Carousel Productions, at ang Joy Nostalg Hotel and Suites Manila, bilang bahagi ng pagpapalawak ng advokasya ng pageant sa ecotourism at climate action. Noong 2024, kasama si Peachy sa mga seremonya ng pakipagsosyo sa Hotel 1-on-1 Fort, bilang opisyal na hotel residence ng mga kandidata ng Miss Philippines Earth ng taong yon. Dahil sa papel niya sa carousel at sa Miss Earth-related activities, malaking bahagi ng kanyang trabaho ay nakatuon hindi lang sa pageantry, kundi sa mga advokasyang pangkalikasan, paggawa ng sustainable events, at pagbuo ng mga proyekto na may epekto sa lipunan, lalo na sa usapin ng environmental responsibility. Ngayon, si Ana Melissa Peachy Veneracion ay nananatiling simbolo, hindi ng sumpa, kundi ng kababaang loob. Isang babaeng dumanas ng kawalan, ngunit piniling manahimik kaysa magreklamo. Ang kanyang kwento ay paalala na sa likod ng mga korona at lente ng kamera, may mga pangarap ding hindi natuloy, ngunit hindi kailanman namatay. At sa bawat Pilipinang lumalaban ngayon sa Miss World, may halimuyak pa rin ang kanyang kwento. Ang kwento ng Mutya ng Pilipinas 1977, ang reyna na hindi lumaban, ngunit kailanman ay hindi rin natalo. Sa mundo ng pageantry, maraming pangalan ang makukulay, maraming korona ang matatamo, ngunit kakaunti ang may kuwentong tulad ni Peachy. Isang kwento ng pangarap, pag-atras, alamat, at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang pangalan ay bahagi ng mitolohiya ng pageants sa Pilipinas. Maraming dokumentaryo, blog post, columnists ang bumabanggit sa kanya sa tuwing masasambit ang usapin ng sumpa. Ang kanyang karanasan ang nagsilbing paalala na ang ganda ay hindi hiwalay sa politika, na ang entablado ay maaari ring maging larangan ng pakikidigma, na ang isang pageant dream ay pwedeng masira ng utos ng bansa. At higit pa, siya ang simbolo ng isang artista sa likod ng entablado, na kahit hindi tumuloy sa Miss World, ang kanyang presensya ay hindi naglaho. Ito'y isang aral. Ang isang kwento ay nananatili hindi dahil sa corona, kundi dahil sa alaala na pinili ng mga tao. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi natin sinasabing ganap na natunaw ang alamat, ngunit may magandang tanong na pwede nating bitbitin. Hindi ba't mas mainam na ang isang pangarap ay mabuhay dahil sa inspirasyon, sa pag-asa, sa kagustuhang patunayan ng sarili, sa halip na dahil sa takot o sumpa? Sa bawat Pilipinang nakapunta sa Miss World, sa bawat kabataang may pangarap na maging kinatawan ng bansa, nariyan ang malayong tinig ni Peachy. At sa mga araw na darating, marahil ang mas mainam na alaala kay Peachy Veneracion ay hindi ang alamat ng sumpa, kundi ang kanyang dignidad, ang kanyang pagtanggap, ang kanyang pagmamahal sa bayan na mas malawak kaysa sa isang entablado.